ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Araw-araw, hindi makakilos sa husga na lang. Araw-araw, sana ang bigat ng nakaraan. O ano bang Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Jean Enriquez mula sa Aksyon Kababaihan. Ito po ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. At tulad po ng lagi, pag Webes po ng gabi, atin pong pag-uusapan ang mga napaka-makabuluhang paksa sa ating bayan, lalo na po yung may epekto sa mga kababaihan. At alam po natin, napakahalaga para sa ating mga rural women o mga kababaihan sa kanayunan. Kaya po ngayong gabi, ang atin pong tutok na paksa ay patungkol sa kalikasan o in particular yung biodiversity conservation, ecosystems protection, pangangalaga o pagpoprotekta sa ating mga ekosistema. Ang akin pong mga panauhin ay bihasa sa pagsasatagalog nitong mga konseptong ito, kaya hindi ko na po patatagalin ang pagpapakilala sa kanila. Atin rin pong napiling gawing panauhin sila dahil ngayon po ay ngayong Setyembre ay ika-10 taong anibersaryo ng kanilang organisasyon. Isang napakahalagang organisasyon na gusto po nating mga kababaihan na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan dahil po ang mga kababaihan ay sadyang malapit sa kalikasan, lalo na sa pangangalaga nito. Una ko pong ipapakilala ay ang tagapangulo ng Center for Conservation Innovations Philippines. Siya po rin ang Chief Scientist ng CCIPH, si Dr. Neil Aldrin Malyari. Si Dr. Aldrin Malyari ay isang seasoned conservationist that has led program development and directed various projects in the Philippines designed to implement and promote biodiversity conservation, improve protected areas management, habitat restoration, strategic planning, and organization development. He is also the regional focal point of the International Union for Conservation of Nature, World Commission on Protected Areas ng 2021 hanggang sa kasalukuyan 2025. Siya rin po ay National Geographic Explorer noong 2016, isang Ashoka Fellow at Biodiversity Conservation Practitioner and Advocate. Magandang gabi po sa inyo, Doc Neil Aldrin Malyari, Doc A. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa introduction. Napakahaba naman. Maikli pa po yan kumpara sa inyong mahabang karanasan. At kasama po ni Doc A, mula rin po sa CCIPH ay ang kanilang operations manager, si Miss Adrian Ross Javier. Si Miss Aid po ay may 10 taon na ng professional experience sa Center for Conservation Innovations Philippines, focusing on projects related to reducing emissions from deforestation and degradation, voluntary greenhouse gas programs, and assessing and monitoring forest and wildlife conditions. She also has experience on reputation risk management, compliance issues, and implementing social safeguards when engaging with indigenous peoples for private sector partnerships. Gusto ko pong ibigay sa inyo si Miss Aid Javier. Magandang gabi sa iyo, Aid. Magandang gabi po, Miss Jean.
Ayan po. Thank Tatanungin you. po natin ang ating mga kaibigan mula sa CCI kung ano po ang dahil ngayon nga po ay anibersaryo nila, no? Gusto nating malaman sino ba ang CCI? Ano ang vision nito, ang mission, ano ang kakaibang approach nito? At siguro mas madalas kasi po namin sabihing her story kaya nabubulol ako rito. Story na lang, no? Ang hihilingin ko po, anong kasaysayan ng CCI? Medyo marami akong hiningi sa loob ng napakaikling panahon. So, gusto po bang mauna ni Doc Aldrin? Sige po. Salamat po sa tanong. Ang CCI po ay isang nature conservation NGO. Ibig sabihin, ang amin pong layunin sa buhay ay mapanatiling umuusbong at mayabong ang ilang kalikasan. Dahil kung walang ilang kalikasan, ay yun pong ating hanging hinihinga, tubig na iniinom, pagkain na pinanggagalingan po niya na ay kalikasan, ay malalagay po tayo sa alanganin kung mawawala yan. Kaya po ang aming layunin bilang isang organisasyon ay maging accessible po ito. Ibig sabihin yung conservation work, yung aming trabaho ay kaparte ang lahat ng tao. Hindi po mga scientists lang, hindi lang po mga NGO workers, kung hindi tayo po lahat. Dahil kung mawawala ang kalikasan, ito ay masasaktan, ay hindi po mapapanatili yung continuous na ating pag-enjoy ng serbisyong binibigay ng kalikasan. Yun po ang aming layunin bilang isang organisasyon. Salamat. Salamat po. Miss Aid, gusto mo bang dagdagan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ano yung approach na kakaiba ng CCIPH? Sige po. Kung explain namin in simple words, we are a national or a local NGO dito sa Philippines, working with communities to protect yung remaining natural forests or restoring them back using innovative, science-based, and people-led ways. We started back in 2015, small lang, a group of conservation practitioners na with the vision of communities, themselves are the frontliners in taking care of forest, water, and wildlife. Hindi lang dahil project siya, but because it's part of our daily routine, our daily lives, and our kabuhayan. So right now at CCIPH, our mission is to continue working with indigenous peoples and local communities using science, tech, and inclusive governance in protecting what is remaining of their forests, water, and biodiversity. And ayun, 10 years later, may 100 plus na kami na staff working in Mindoro and Palawan and other cool biodiversity hotspots in the country. Napakalaki pero siguro sasabihin nyo kulang pa po yan, no? Sa laki ng ng ating lahat na responsibilidad. Sa harap po ng mga kalamidad na sumasagasa sa Pilipinas, ano po yung mga challenges dito? Siguro hindi lang yung kalamidad mismo, no? Kahit yun mismong tinatawag nating primary duty bearers. Ano po yung challenges nyo sa loob ng 10 taon? Dito na siguro natin masasalamin yung inyong kasaysayan. Sige po, sino man sa inyo? Siguro sagutin ko yan ng hindi lamang 10 taon. Ako po ay nasa ganitong trabaho, mga mahigit na 30 taon na. 10 years before ng CCI, ay kami naman po ay isang international organization, no? Hanggang sa nagsarili, tumayo sa sariling paa at sabi namin hindi kailangang dinidiktahan tayo ng iba, ang mga dayuhan, international organization kasi para i-chart yung ating kinabukasan, no? Ano yung mga nakita naming mga challenges? Unang-una ay ang conservation, ang kalikasan palagi po yung second fiddle or hindi po yung priority. Makita nyo man po sa mga desisyon ng ating pamahalaan, desisyon ng mga private sector, hindi naman sinasaalang-alang ang epekto nito sa kalikasan. Yung
kung anong makukuha nating benepisyo, maging troso man yan o isda na galing sa kalikasan, yun lang ang ginagawa nating sukatan, no? Pero yung kalalagayan nitong pinanggagalingan ng mga likas yaman na ito, hindi natin binibigyan ng uh, pagpapahalaga. People in general have been detached from nature for the longest time. So ang aming pong mission ngayon ay pag pag-ugpungin ulit yung nasirang link, no, yung nasirang tulay. Kasi kapag na isabuhay na natin yung aming palagi sasabi, I am nature and nature is me. Ako ang kalikasan at ang kalikasan ay ako. Mawawala yung yung detachment kasi alam niyo pag pinag-uusapan yung kalikasan kailangan sabihin natin lalabas ako, pupunta ako sa bundok para makita ko yung kalikasan. Nakalimutan natin mga kapatid na yung hangin na hinihinga natin, tubig na inom, pagkain natin galing lahat sa kalikasan. Kaya pag hindi po maayos ang kalikasan, paulit-ulit ko sinasabi, hindi rin po tayo magiging maayos. Ang kalusugan natin, Opo. ang lahat-lahat na kasi araw-araw na nakakaugnayan natin batay sa inyong sinabi, Doc A, no? Yeah. Oo. Miss Aid, anong nakita niyong challenge din, lalo na para sa mga kababaihan sa paligid rin ng ecosystems at ugnayan nito sa kalikasan? Actually, I can think of two challenges Oo. dito sa atin. One is the funding realities. So even though we wanted to pursue yung mga women-led projects, there will always be hindi pera yung issue dun sa funding realities na yon, but it's the mismatch. So sometimes donors have requirements that don't reflect the actual needs sa baba ng ating mga communities. So kailangan ng konting creativity and negotiation para mag-align yung both parties. And then I guess second is yung capacity gaps. Sa baba, especially working with indigenous peoples, mostly we are parang connecting or more with men on the Okay. ground because of cultural differences and yung mga pinaniniwalaan din ng bawat indigenous peoples na sometimes they agree that males should take the lead in this type of activities or projects, but working on the ground, especially in Mindoro, we are also seeing yung passion ng ating women, how that they want to contribute but they don't know how. So these are some of the challenges that actually fuels the vision of CCIPH. We don't see it as a weakness of women na wala sila dito or hindi sila nakakasali, but we see it as an opportunity for more time for mentoring, more investment for women-led activities. At Ayan. sigurado ko dun sa mga tagumpay nyo, kasama nyo yung mga kababaihan, no? Baka gusto mong simula naman, Miss Aid, ano yung nakita mong mga tagumpay nyo na bilang organisasyon na may edad 10? Bilang teenager. Teen pala, oo. Siguro simulan ko na sa aking sarili. Being a woman in the conservation space. When I just graduated from college, I'm actually planning to pursue a career in medicine. Growing up, everyone, I think lahat ata ng mga ka-age ko is lumaki sa panonood ng National Geographic documentaries, listening to the voice of David Attenborough. But hanggang dun lang yon kasi honestly, I thought the only way to be part of those parang documentaries is to either be a wildlife photographer or a veterinarian. And then I met Dr. Aldrin. And then he completely changed, how I saw things. He showed me that conservation isn't just about saving wildlife. It's making sure that people and nature can thrive together. So after 10 years, we've proven something powerful, that community-led conservation works if you make conservation accessible.
So, and in Ang Mindoro, ibig sabihin ba nun, pagka-accessible, madaling maunawaan ng karaniwang tao, alam nila ang pamamaraan, yes. paano sukatin, oo, ang pagkasira nito at gayon din ang pag-unlad? Yun ba yung Yes, that's yeah, accessibility? Okay. yes. So parang at the end of the day, no, working in the conservation space, it's not just about the data or numbers. It's yung shared sense of responsibility among everyone na when everyone realizes and accepts na lahat tayo ay may role sa pag-protect and pag-restore ng nature, doon mo ma-realize na I can be part of this. Um, I can help dito sa ano, even though I'm not an expert, I'm not a scientist, everyone has a role to play. Thank you so much for that. Doc A, gusto niyo pong dagdagan yung mga tagumpay na nabibilang niyo na ngayon? Oo, ang hanas namin ah, ay pagka usaping conservation ay palaging ito ay purview or responsibilidad ng mga NGO, sa mga scientists ng academia. Tapos po ang aming pinakamalaking hanas, sabi nga nila, ay yung pagka pamayanan na yung kausap, palaging ang tingin sa pamayanan ay laging kung hindi threat o sagabal sa conservation, ay sila ay beneficiaryo, beneficiaries. Sa amin po sa organisasyon, iba po ang pananaw namin eh. Kailangan po magkaroon ng makabuluhan na partisipasyon ang komunidad sa conservation. Hindi lamang po ito pagpirma sa attendance sheet at pagtingin kung 50% ng mga attendees ay kababaihan at 50% ay kalalakihan. Napaka-superficial po noon. Sa amin po, ang mas mahalaga ay ano po yung likas sa kakayanan ng pamayanan para pangalagaan ang kalikasan at paano siya makaka-contribute doon sa diskurso o sa gawaing pagpoprotekta ng kalikasan. Sa mga protected areas po, ang mga komunidad palaging beneficiaryo din lang po eh. Ngunit sa mga ginawa naming tools, for example, ng paggamit ng mga technology solutions, paggamit ng cellphone, mas meaningful na po ang participation ng ano dahil nakaka-participate at nakaka-contribute sa data gathering at nakaka-contribute po yung mga pamayanan, mga katutubo sa pag-analisa nung kalagayan ng kanilang natural resource. So yun po yung paggawa ng mga sukatan ng kalikasan, yung paggamit po ng teknolohiya para maitawid yung likas na kakayahan at likas na knowledge, local knowledge sa protected area management, for example, ay naitatawid natin ito at nagiging active na participants. Hindi lamang pang pang tick ng box at pang attendance sheet, may kabuluhan yung partisipasyon ng komunidad at hindi sila biktima, hindi sila benepisyaro, sila ang key actors para ma-deliver yung conservation. Doc A, kayo ay nakaginawaran ng gantimpala kamakailan lamang ng National Academy of Science and Technology dahil sa isang knowledge product na inyong inilabas. Pwede niyo pong ipagyabang ito. Huwag po kayong mahiya. Pwede niyo po bang ibahagi itong tagumpay na ito? Bakit ito meaningful para sa CCI? Ito po ay meaningful kasama po ng aming mga partners na nagsulat nito. Ito po ay mga mahigit isang dekada na pong pangarap ko na maisagawa. Pero ito po ay panukat ng kalikasan. Ang tawag nga po sa aklat ay sukat ng kalikasan. Dahil po in the past, hindi po pare-pareho yung pagsukat natin ng kalikasan. Ang mga katutubong may kanilang panukat. Ang mga scientists may kanilang panukat. Ang mga ekonomista may sariling panukat. Ngayon po, pinagsama-sama namin ito lahat ng panukat nito, ginawa naming standardized, ibig sabihin pare-pareho, para
maisagawa po natin yung pambansang pagtasa ng ating likas yaman na hindi po palaging sinasama sa ekonomiya. Karaniwan po ang sukatan po ng kayamanan ng isang bansa ay sa dami ng produkto. Yung mga isdang nakukuha sa dagat, troso nakukuha sa kagubatan, etc. Pero ngayon po ay sinusukat na rin sa pamagitan po nitong aklat na to, pwede lang sukatin yung serbisyong binibigay ng kalikasan. Katulad ng pananggalang sa atin sa malalakas na bagyo, pagbibigay ng isda, pagre-recycle ng hangin, paglilinis ng hangin para sa atin, at tubig para mabuhay. Yan po importante sa atin. At bukod pa doon, ay kaya na po nating sukatin yung cultural services na ibinibigay ng kalikasan. For example, ano yung monetary value na isang sagradong gubat or sagradong lugar. Kasi karaniwan kapag usaping ekonomiya, palagi pong nananalo yung maglalagay sa mesa ng milyong-milyong piso para sa pagmimina, for example. Subalit ang katapusan niyan ay mas nagiging mahirap yung mga katutubo at mga pamayanan kasi one time, big time, pagka nakuha na yung minerals, wala na, no? Subalit ngayon, kaya nang lagyan, tapatan yung pagtatasa ng economic benefit ng mining versus losses na maaring ma-incur o maaring makuha sa pamamagitan ng when you lose that sacred forest. Dahil po palagi naman sinasabi, hindi mo naman pwedeng lagyan ng priceless yan, hindi mo pwedeng lagyan ng sukat. Pero doon po sa pamamalaang aming ginawa, ay pwede naman pong lagyan ng equivalent price na kung masisira mo itong ninunong lupa, for example, or ninunong dagat, ay meron itong kaakibat na economic price, if you like, or economic cost. Kasi nga po ang sistema ng ekonomiya ng maraming bansa katulad ng Pilipinas, produkto lamang ang bilangan ng yaman, hindi yung serbisyong ibinibigay ng kalikasan. Ito po, kaya po kami pinagyayabang namin itong milestone na to kasi ngayon po, mas malakas na ang boses ng kalikasan, mas may pagkakataon na, sabi nga namin, we're giving now nature a fighting chance and a voice in economic discussions. Bigyan naman ng kahit konting pagtingin ang kalikasan. Maganda po yung binanggit nyo na pagbibigay ng boses kasi madalas nga dahil hindi tulad ng tao na may ibang wika kaysa sa kalikasan, hindi ito nabibigyan ng pansin, pagpapahalaga. Kaya yung inyo talagang pagbibigay ng boses ay nag-strike talaga sa akin, ano? Lalo na sa isang lipunan na parang ang sentro lagi ay ang tao. At hindi talaga ecosystem na mayroong balanseng pagtingin sa lahat ng bahagi ng isang ekosistema. Doc A at Miss Aid, para sa karaniwang tao gaya namin, ano ang mga pamamaraan, tool na mayroon tayo para higit sanang mapalapit sa tao, sa karaniwang tao, ang kalikasan, ang pag-unawa rito, at makita, lalo na sa urban areas, kung gaano ito kahalaga na lahat tayo ay may taya rito. Yung binabanggit niyo pong costs, no? Lahat ng ito, taya para sa buhay ng lahat, hindi lamang nung immediate community na nandoon sa tabi ng mga kagubatan, ng sasabihin ko sana palaisdaan, pero karagatan at iba pa. Meron po bang ganitong pag-uusap? Paano higit na papalapit ang karaniwang taong nakikinig sa atin doon sa cause po ng ating mga siyentista, biodiversity conservationists, katulad po ninyo? Subukan kong sagutin, Miss Sige po. Ada. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina,
Ang aking pananaw ay matagal na tayong na-detach, lalo na yung mga nakatira sa siyudad, no? Matagal na tayong na-detach. Ang solusyon po namin, katulad ng kahit anong pamilya na matagal nang nawalay sa kanilang mga pamilya, ang family reunion, napaka-powerful na isang pamamaraan ng pag, pagbubuklod muli. Karaniwan nangyayari ito pag may namatay, no? At doon magkikita. But more importantly, mga family reunions. At sabi nga nila, katulad ng mga nagliligawan, para mahalin kita, kailangan kilala kita. Hindi naman kita pwedeng mahalin, hindi kita pwedeng pakasalan nang hindi natin kilala. So ang amin pong strategiya ay makilala. Kahit ngayon po na pagkilala ng kalikasan at pagkakilala na, pupunta tayo sa level na, pwede ko na siyang mahalin. Pag mahal mo na, pwede ko na siyang ipaglaban. At kasama po nung pagkilala ay pagsukat. Kasi, di ba, sabi nung awit, gaano kita kamahal. Ang sukat ng kalikasan, sinusukat natin kung gaano kahalaga ito sa atin. At para makita natin halaga, sana naman na hindi mag-apply sa atin, sabing nung kasabihan, nalalaman lang natin ang halaga ng isang bagay kapag ito ay nawawala. We want to break away from that sort of cycle bago pa ito mawala ay ating makilala. Ang huling punto ko po dito, dahil po ako isang tatay, ang gusto ko po ay medyo malalaki na yung mga anak ko. Gusto ko yung mga apo ko alam pa rin kung ano ang pilapil, um, makapaglaro sa pilapil, makatakbo sa malawak na bukirin, malinis sa hangin, hindi lamang po iPad o hindi lamang Netflix ang kanilang makakagisnan. Dahil ako po ay lumaki sa probinsya at sa umaga ang aking sukbit-sukbit sa aking gilid ay gulok at kami lumalabas punta sa pin-explore namin yung mga ilog na nanghihingi ng mga bayabas ng kapitbahay at life was simple, life was great. Ngayon halos wala na eh. And so, going back to that family reunion, nag-iisip po kami ng mga pamamaraan para madala ang kalikasan sa siyudad. At pag nagsimula na yung family reunion na yan at magkakakilanlan, ay doon po palagay ko magsimula yung pagmamahalan. Siguro medyo poetic yun, no? Pero palagay ko beyond the technical elements, I'm a scientist, but beyond the technical elements, I think the human side of things um, um, is what kicks in more for me. That one, the challenge is, can we be kind to nature? Pwede ba tayo maging, ano ba yung kind? Mabait, Mabait. mabuti. Kasi kung kind tayo sa kapaligiran, kind din tayo. Babalik at babalik sa atin. Isusuklian tayo ng kagandahang loob din. So yun po yung sa aking mensahe siguro. Thank you, Doc A. Sinimulan na ni Doc Aldrin Aid yung pangangarap, no? Ano ang pangarap mo rin, Aid, sa susunod na 10 taon para sa CCI or on behalf of the communities that you serve, etc.? Yeah. For me siguro is we want to see indigenous-led or community-led projects recognized. Hindi lang as a project but as the way forward. Kasi after being in the conservation space ng more than 10 taon na at the heart of it all talaga are the communities. So nothing gets done, nothing gets sustainably done well kung hindi mo kasama dito yung mga miyembro ng komunidad. Thank you so much. Gusto niyo bang dagdagan, Doc A, ng pangarap niyo para sa CCI sa susunod na 10 taon at pwede niyo na rin pong idugtong ang inyong panawagan para sa publiko man ito o pamahalaan o mga komunidad? Ang pangarap ko, magsara na kami in 10 years eh.
Hindi na tayo If not, kailangan. hindi na Oo. tayo kailangan. Kasi ibig sabihin nun, mas maigting na yung at mas malakas na yung partisipasyon ng mga pamayanan sa pagkalinga ng kalikasan. Pero feeling ko hindi yata namin ma-achieve yun in 10 years. But more realistically, hopefully in the next 10 years ay mas marami pa ang aming ma-inspire, mas marami pa yung family reunions na aming magagawa. Reunion ng mga syudad, mga tao sa syudad, sa kalikasan, at mas marami pa ang mag-nurture nito at maraming masusukat at makikita yung halaga. At pangalawang pangarap ay sana in the next 10 years, mas matatag na ang Pilipinas kahit na tayo ay ang tawag dito, we're battered by typhoons. Kahit na binobomba tayo ng mga katulad ng mga baha na yan, yung usapin ng flood control, nakakalimutan natin na hindi lamang ito pagsasaayos ng kanal. Ang flood control ay pagpapalakas ng kalikasan na siyang sisip-sip ng tubig na yan. Kaya tayo maraming baha dahil wala na tayo halos lupa na sumisip-sip ng tubig at walang mga puno na kumakapit sa lupa para walang landslide. So in the next 10 years, sana mas matatag tayo, mas resilient ang mga komunidad. Kasi ang aking parting words siguro, we always say, we will not be okay if nature is not okay. And I am nature, and nature is me. It begins with me. It begins with that love. Napakaganda. Thank you so much, Doc A. Miss Aid, meron kayong panawagan o parting words? Siguro po for the government, no? Support and trust indigenous peoples and local communities in doing conservation, because conservation isn't just the job of the government or ng DNR lang. It's a shared responsibility. And then for communities, cherish and protect, no, yung napakagandang nakapalibot sa inyo na kagubatan, katubigan, at mga buhay ilang, no? Hindi lang ito yaman ninyo. yaman ito nating lahat. Kaya ang pagprotekta sa mga ito ay kailangan nating pagtulungan. Para din siguro sa mga private sector, continue supporting nature positive projects. These aren't just big investments. Minsan, it's as simple as giving your time, your voice, or even your platform, no? Kahit maliit na tulong, malaki yung may domino effect siya. So, kasi at the end of the day, ito nga yung lagi sinasabi ni Dr. Aldrin, nature's future is our future. And then for our fellow conservation practitioners, most of us ay nakafixate sa data, sa numbers. The data gave us the facts, no? But it's our fire and our passion, no, na gamitin itong facts na to into action. So I hope, or our hope, is that you don't let that the flame go out. Keep it burning for nature and our future. Thank you so much, Miss Aid and Doc Aldrin. Happy anniversary po sa CCIPH. Thank you Narinig po natin mga kababayan, si Dr. Neil Aldrin Malyari at gayon din po si Miss Adrian Rosavier mula po sa Center for Conservation Innovations Philippines. At natutuwa po tayo na makilala sila sa mga susunod pong linggo, mga susunod na episode, sa mga darating na buwan. Patuloy po natin silang kikilalanin. Gayon din po ang kalikasan, katulad ng binanggit ni Doc Aldrin kanina. Napakahalaga na para mahalin natin sila, kailangan po nating higit na kilalanin. Tinitiyak ko po sa inyo, napakarami po nating matututunan sa mga susunod pa nating mga
panauhin, lalo na pag fini-feature po natin ang mga eksperto ng CCI, mga kabataan na hinubog ni Doc A, no? Natutuwa po ako na patuloy siyang naguhubog ng mga second, third liners na mga siyentista, conservation practitioners, as Miss Aid said. Kasi kahit gustuhin ni Doc A na wala na sana sa susunod na 10 taon, wala nang pangangailangan para dito, ay mukhang mahaba po ang laban na ito. Lalo na hinahagupit tayo ng krisis sa klima, hindi lamang ito simpleng pagbabago ng klima, talagang isang krisis. Dagdag pa po yung kakulangan nga ng atensyon sa usaping ito, patuloy na paghihiwalay ng tao sa kalikasan, at gayon din, mayroon ding hindi kapantayan sa pandaigdigang antas kung tayo'y naapektuhan sa loob ng archipelago na ito ng isa't isa ng kalikasan at tao. Gayon din po naapektuhan tayo ng kilos ng mga tao sa ibang bansa. Napakalaki ng epekto sa Pilipinas. Kaya sana po higit nating aralin ang usaping ito, at kami po ay ikinararangal namin na maging plataforma para sa higit na pagkatuto sa simpleng paraan pero malalim, at gayon din nakabatay sa agham ang ating pagkatuto, batay sa katotohanan, syempre katwiran, at gayon din katarungan at pagkakapantay-pantay yung ating pong pagsusuri sa ating mga isyong pangkalikasan, pangkomunidad, at iba pang sangkot sa usaping ito. Sa ngalan po ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, ito po si Jean Enriquez. Muli po ang tabayanan nyo ang mga susunod naming episode, at maraming salamat po sa ating mga panauhin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga ka-aksyon. Magandang gabi po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala, at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
silang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.